Makabago sa SSS, sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, sama ang SSS. Maraming serbisyo, tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo. Bawat kontribusyon may bawat kontribusyon may katumbas na ginhawa. Ang bawat miyembro may serbisyong maasahan, seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Maraming serbisyo, tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas sa bawat benepisyo, kasama ang SSS. Maraming serbisyo, tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo. Seguridad sa kinabukasan, SSS ang katuwang ng bayan. Mabuting araw po sa inyong lahat at welcome back po sa inyong paboritong programa, ang Usap Tayo. Ako po si Liza Carabacan mula po sa Public Affairs and Special Events Division at excited na po akong maghatid sa inyo ng mabubuting balita tungkol sa SSS. At live na live po tayo ngayon sa official FB page ng SSS, ang Philippine Social Security System. Kaya naman po, wag niyo pong kalimutang i-like yung ating pong official FB page at i-share po ang ating pong FB live stream ngayong umaga para mas marami pong makapag-participate sa ating FB live discussion ngayong umaga. At sa mga gusto pong magtanong, anything about SSS, ready naman po ang ating comment section, i-type nyo lamang po dyan ng inyong mga queries at sasagutin din po namin ng ilan sa inyong mga katanungan maya-maya lamang. And of course, sa tulong din po ng ating mga kasamahan, yung ating pong mga keyboard warriors mula po sa Member Communication and Assistance Department. And shoutout po pala kay Miss Jenny Carlos, maraming salamat po at sinamahan niyo din po kami ngayong umaga sa ating pong programa. And dahil po dito, iba naman po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Meron po ba sa inyo na meron pang naiwan na past due na member loan sa SSS? Kasi magandang balita po ito. Actually, matagal na po itong ino-offer ng SSS, yung tinatawag po natin na Loan Penalty Condonation Program. At makakasama po natin ngayon ang ating pong senior specialist mula sa Member Loans Department na si Sir Vic Jure Alexis Carlos para pag-usapan po itong Loan Penalty Condonation Program. Mabuting araw po sa inyo, Sir Alex, at welcome back po sa Usap Tayo. Mabuting araw, Ma'am Lisa, and na-miss ko dito sa portion natin na ito, medyo matagal-tagal yung huli nating discussion regarding dito sa ating consa loan, sa ating loan penalty condonation. And tama po, Sir Alex, medyo matagal din po tayong nawala sa ere and napakasaya ho natin lahat, lalo na po yung ating pong mga viewers na nagbabalik po yung usap tayo, last week po umere po tayo ulit at ngayon po pag-uusapan natin itong loan penalty condonation program. So ano po ba ang programang ito, Sir Alex, at paano po makikinabang yung ating po mga SSS members? Yes, ma'am. Actually, itong ating loan penalty condonation is part ito ng ating SSS relief program para dun sa ating mga members para matulungan silang maibsan yung kanilang burden dun sa ating nangyayaring pagtaas ng inflation tsaka yung sa crisis sa gitnang silangan. Dito sa loan penalty condonation, sinesecure nito na yung ating mga members is masecure yung kanilang future benefits tulad ng kanilang final benefit na hindi ito mabawasan during their filing. Dito po sa ating loan penalty condonation, ang ginagawa dito is kino-condone natin yung penalty ng ating mga members para doon sa kanilang past due loans. Dito po sa program na ito,
Ang ginagawa is pinagsasama yung balanse ng principal at interest, and then yung penalty is kinokondone na po yun or partially kinokondone, depende sa i-apply ng ating mga membro. Okay, napakaganda po pala ng programang ito, Sir Alex, kasi at least mababawasan po yung mababayaran ng ating mga loan borrowers. Tama po ba, Sir Alex? Yes po. Lalong-lalo na po maganda po ito sa ating mga miyembro na matagal na hindi nakapagbayad dun sa kanilang mga past due loans. Kasi po, tatanggalin na yung penalty nito. Ang kailangan na lang nilang bayaran is yung principal at interest, which is ang kadalasan po ito is mas malaki ang nagiging penalty kumpara dun sa interest ng kanilang loan. Oo, kasi napakalaking bagay din yung penalty pag naipon po talaga. Minsan mas malaki pa sa loan principal, di ba, Sir Alex? So, Yes, tama po nabanggit yun. niyo na po, Sir Alex, yung tungkol sa loan. So, ano po ba yung mga short-term member loans na pasok po under sa Conso Loan Program? Or yung loan penalty condonation? Dito sa ating loan penalty condonation, kasama po dito yung mga past due na salary, calamity, emergency, yung SLRP o yung ating salary loan early renewal program way back year 2000 or mga 1990s. Yun po yung mga included dito sa ating loan penalty condonation, yung mga short-term loans po na yun. Okay, so ayan po, attention ho, no, sa ating mga member borrowers, ayan po yung mga klase po ng short-term member loans na pasok po sa Conso Loan. So, lagi po natin nababanggit, Sir Alex, yung past due. Paano po ba, para sa kalaman ng ating mga members, paano po ba, anong ibig sabihin pag sinabing past due na member loans? Po. Ang past due ay ang masasabi natin na past due ang loan kung ito po is mahigit 3 buwan nang hindi nababayaran ng ating mga members. For example po, ang kanilang monthly amortization is 1,000 kada buwan. Nakapag-lockdown ka or na-miss mo yung 3 buwan, ito po is kumbaga magko-consider na to as magpa-past due na dahil ito po yung magkakaroon na ng additional interest and penalty. Kumbaga, once mahigit sa 3 buwan o 3 buwan pataas yung naging miss out mo or hindi mo nabayaran sa iyong loan, ibig sabihin ito po yung past due na. At ang isa pa pong past due na tinatawag natin is kung tapos na yung term, ang loan po kasi natin is 24 months to pay. For example po, dun sa ika-24th month ng loan mo is may existing na balance ka pa or may balance ka pa, considered as past due na rin po yon. Okay, so yan na, kapag 3 months, no? More Yes, than 3 ma'am. months na hindi nabayaran at pag natapos na yung loan term At may balance pa may din. balanse pa. Ayan. So, Sir Alex, kailan pa ba nagsimula itong programang to for the information of everyone? Yes, ma'am. Actually po, itong programa natin is matagal na po natin itong nilaunch. Ito po is nilaunch natin noong September 30, 2022 pa. Ibig sabihin na ito po is ongoing program natin. Unlike po kasi ito before na sa ating mga condonation program na may fixed term lang. Na meron lang po itong 1 year to avail, meron tayong 6 months. Pero ito pong ating loan penalty condonation is tuloy-tuloy pong programa ito. Continuous program na po ito unlike dun sa mga nauna. Okay, so maganda po pala ito kasi marami pa kayong oras, no, na makapag-apply ng loan penalty condonation kasi tuloy-tuloy po pa Tuloy-tuloy to. po, Regular programa. offering na po ito ng SSS. So, malamang Sir Alex, marami na mga interesado ngayon na mag-apply. So, para ho sa mga kakatutok pa lamang, welcome po sa Usap Tayo at kasama po natin si Sir Alex at dinidiscuss po natin ngayon yung loan penalty condonation program na ino-offer ng SSS. So, Sir Alex, no, para ho dun sa mga gusto nang mag-apply ng Conso Loan, so ano po ba yung mga qualifications? Unang-una po, ang pinaka-importante dyan is dapat meron kayong my.sss account. Kumbaga meron kayong user ID at password sa atin kasi po ang application ng ating loan penalty condonation is through the my.sss website. Hindi po ito pwedeng over the counter sa mga branches. Wala po tayong over the counter sa mga branches. Online na po ito, pinaka-convenient na natin para hindi nyo po kailangan pumila sa ating mga branches para mag-file nito. Unang-una po yun yung pinakakailangan. And then, pangalawa po is wala pa dapat kayo nakaproseso or na-approve na final benefit. And then, pangatlo, dapat po is hindi ang mag-a-apply is hindi nakasuhan ng fraud against SSS. Kumbaga, importante din po yun. Kasi po, once magkaroon po ng ganoong kaso, hindi na po kayo makaka-access dun sa ating my.sss. Hindi rin kayo makapag-file ng ating condonation, ng ating loan penalty condonation. Okay, so ayan, granting po, no, yung sa ating mga member borrowers, pasok kayo na makapag-apply ng Conso Loan. Ang isa sa mga madalas pong tinatanong ng ating mga member borrowers,
paano po ba yung paraan no ng pagbabayad sa ilalim ng loan penalty condonation? Magandang tanong po yan, Ma'am Lisa. Meron po tayong dalawang paraan ng pagbabayad. Una po dyan is yung one-time payment. Pag sinabi po nating one-time payment, i-apply po ito ng ating mga miyembro. Kung lahat na, yung buo na ng kanyang consolidated amount is babayaran niya ito ng isang beses lamang. And ito po is merong kailangang mabayaran within 30 days mula dun sa approval. And then, meron naman po tayong pangalawang option is ito naman is yung installment plan. Dito po sa installment plan, ang mga member po is meron silang flexibility na piliin yung kanilang percentage ng down payment. And then, pwede rin nilang piliin din yung kanilang loan term. Kumbaga, na sobrang flexible po nito. Unlike kasi before, meron lang tayo na-offer na 50% down payment, 50% yung kanyang installment term. Pero dito, pwede kang pumili mula 10% up to 90% ng down payment. And then, depende sa iyong matitirang consolidated amount or dun sa iyong installment account is meron ka maximum term. Kung makikita po natin dyan, for example po, ang inyong balanse is more than 72,000. Ibig sabihin, maximum ng 5 years yung iyong maaaring ma-avail na loan term. Kung ito naman is below 72,000, maximum po ito ng 48 months or 4 years. Yan, nakikita naman po natin ito sa ating screen. Ayan po, paari nyo na lang i-screenshot kung sakali sa ating mga members. Yun, napakaganda po pala, Sir Alex, kasi napaka-flexible po ng payment term. So, yung para ho doon sa ating mga member borrowers na medyo nakakaluwag-luwag at hindi naman po kalakihan yung kanilang naipon na loan principal at interest, yung one-time payment yun na kasi malaking bagay din, at least wala kayong binabayaran na annual interest rate, i-full payment yun na yun. So however, para ho doon sa ating mga members talaga na medyo gipit po ng onte dahil po sa ating crisis na nararanasan ngayon at talagang malaki yung lumalabas sa loan principal interest, ayun, maganda po yung ating payment terms, no? Up to how many months po ulit, Sir Alex, yung maximum? Maximum po is 60 months or 5 years. Yung 60 months o 5 years. So, pwede nyo po yung i-maximize yung opportunity na to, no, para paunti-unti ninyong bayaran yung inyong loan obligation sa SSS without yung penalty, Sir Alex. Opo. Ayun po, para sa mga kakatutok pa lamang, welcome po sa Usap Tayo. Ako po si Liza Carabacan at kasama po natin si Sir Alex Carlos at pinag-uusapan po natin ang tungkol sa loan penalty condonation program ng SSS. So wag niyo pong kalimutang i-like yung ating pong FB page, of course, ng SSS, ang Philippine Social Security System, pati na rin po yung ating live discussion na ngayong umaga. No, paki-share na din po ito, no, para at least mas mapalaganap natin yung mabuting balita tungkol sa SSS, lalong-lalo na po yung tungkol po sa ating loan penalty condonation program. So balik lang po tayo, Sir Alex, no, at lagi nga po natin sinasabi na we take advantage of this opportunity para mas convenient yung pagbabayad ng loan principal at interest without the penalty. So, ang next question natin dito, Sir Alex, paano po ba nako-condone or natatanggal yung naipong penalty, no, after po i-consolidate itong mga past due na loans? Meron po tayo tinatawag dito na conditional condonation. Ibig sabihin po, matatanggal lang inyong penalty, depende doon sa inyong nabayaran, based sa inyong principal amount or doon sa inyong condonable principal amount. Halimbawa po, nag-apply tayo ng 10% na down payment. Automatic po, 10% na at nabayaran nyo yung down payment nyo na 10%, automatic po, yung 10% nyo na penalty, na-condo na po yun, since may binayaran na kayo na 10%. For example naman po, doon sa inyong installment plan, is naka 50% na kayo ng nabayaran nung inyong installment plan. Ibig sabihin po nun, 50% na rin nung condonable penalty ninyo is mawawala na po yun. Kumbaga, ang matitira na lang is yung other 50% para doon sa remaining installment plan. And sabihin na lang din po natin, yung ating installment plan po is subject siya sa 10% interest. Okay, yun din po yung mahalaga, no? May 10% annual, no? Yes annual po, interest. 10% interest per annum po. Okay, ayan. Thank you sa clarification, Sir Alex. So, hindi porket nag-apply na sila ng loan penalty condonation at naaprubahan to, hindi siya matik na tanggal kagad yung penalty. Depende pa din doon sa binabayaran percentage ng monthly amortization. Tama po ba, Sir Alex? Yes po, tama po. Okay, ayan. So,
Napakaganda po na discussion na to dahil at least mas nalilinawan ho yung ating mga members kung paano ba yung proseso ng pagko-condone, no, ng penalty. So, halimbawa, Sir Alex, no, natapos na yung loan term, no, and then mayroon pang natitirang balanse. Ano ang magiging consequences nun para sa ating member borrower na nag-apply ng loan penalty condonation? Okay po. Dito po sa ating loan penalty condonation, meron po tayong tinatawag na default. Ibig sabihin po nun, for example, is meron kasing default po para sa one-time payment, meron din default para sa installment. Ibig sabihin po, yung default sa one-time payment, bibigyan po kasi tayo ng 30 days to settle or para bayaran yung inyong one-time payment na in-apply for condonation. Pag hindi po nila yun nabayaran within 30 days, so for example, lumagpas na yung 30 days at wala pa rin payment, automatic magde-default na po yun. Pag nag-default po ang account, ang mangyayari po doon is ibabalik. Doon sa magkakaroon ng default account, ibabalik yung penalty na kinondone. And then, yun po, kumbaga kinondone sa inyo, ibabalik po yun. And then, para sa installment naman, same din po siya. Pag hindi nabayaran yung down payment, magde-default. And for example, kung nabayaran naman yung down payment, at doon naman sa installment term mo, is in-apply mo halimbawa ay 12 months. Pero natapos na yung 12 months at hindi mo pa rin nabayaran ng buo or may balanse ka pa, magde-default na rin po yun. Ibig sabihin po, babalik po doon yung penalty, pero yun naman is corresponding nga ito doon sa nabayaran natin, sa nabayaran ni member. Kumbaga, hindi naman siya buo. Kumbaga, meron pa rin naman itong consideration kung magkano yung nabayaran mo, corresponding nun is condone na, kung ano yung natitira, yun yung ibabalik na penalty. Sayang naman yung opportunity kung halimbawa ma-default, no, yung inyong account, no, under the loan penalty condonation. So reminder lang din po, no, sa ating mga member borrowers na mag-a-apply po ng loan penalty condonation, huwag niyo naman po paabutin na ma-default, 'di ba, Sir Alex? Yes, tama po. And magdagdag din pala ako, Ma'am Lisa, kasi sa default natin, meron po tayong tinatawag na may sanction po ito or meron itong parang penalty. Ibig sabihin po, for example, ang member po is nag-default doon sa kanyang loan at nabayaran niya na yung kanyang defaulted na account, na zero niya na yung defaulted na account niya or in-apply niya ulit ito ng panibagong conso loan. Once po makita ng system kasi na meron kayong history ng default, maaari makapag-loan ng member after 2 years pa. Matagal pa. Yes po. And then para naman doon sa ating mga members na hindi nag-default ng kanilang conso loan, meron pa rin po tayong sanction doon, pero hindi na siya ganun kabigat, 3 months, after 3 months. For example, nag-apply ako ng one-time payment, nabayaran ko siya within the 30 days, and then kung gusto ko mag-renew, maaari ako makapag-renew after 3 months from the full payment. Ayan din yung mga frequently asked questions din ng ating mga members Kailan ba sila makakapag-loan ulit? So, ayun po, no, after 3 months po, kung nabayaran niyo na po yung inyong nabayaran na po in full, no? Yung conso loan, yung ating condonation. Yes. At kapag na-default, ilang years ulit, sir? After 2 years 2 po, years from the full payment. Ibig sabihin po, hanggat hindi nyo na po full payment, hindi magbibilang yung 2 years. Ang start po ng bilang ng 2 years is from the full payment. Halimbawa po, na full payment nila itong ngayong May 2026. After 2028 pa sila makakapag-renew. Ba't naman daw, sir, ganun katagal ang 2 years? Yun po. Actually po, ito is part na rin po ng ating responsibility na maturuan yung ating mga members na maiwasan ulit yung pagiging default ng kanilang loan at mabigyan sila kumbaga ng responsibility and dun sa kanilang mga accounts, which is ito po is makakatulong din naman sa kanila since kumbaga ito po is mabuboost yung kanilang kumbaga responsibility to be to be responsible on their loan accounts. Tama naman, Sir Alex. So, malaking reminder po ito or wake up call na rin po ito sa ating mga loan member borrowers po, no, na maging responsable po, no, na magbayad po regularly ng kanilang monthly amortization every time na naglo-loan sila sa SSS, lalo na po dito sa ating pong loan penalty condonation program kasi sayang naman, di ba, Sir Alex, madidefeat yung purpose nung pag-o-offer po nitong programang ito kasi gusto naman po natin na maayos po yung loan records sa ating mga members and at the same time pag nangailangan sila, no, mangailangan po kayo, no, financially, readily available po yung loan program ng SSS. So, yun po, huwag niyo na pong paabutin na default kasi mahirap naman kung after 2 years pa kayo, paano po kapag bigla ko kayong mga ilangan, di po ba? So, ayun po, talagang mahigpit po na reminder po ito, no, para sa ating mga member borrowers.
mag-take note lang po sa inyong deadline para at least hindi po kayo ma-default or ma-pass due at hindi na po kayo ma-hassle pa sa hinaharap. Tama po ba, Tama Sir po, Alex? ma'am. Tama, Ma'am Lisa. Okay, at para ho sa mga kakatutok pa lamang, hello po, welcome po sa Usap Tayo at Loan Penalty Condonation Program po ang topic natin at kasama natin si Sir Alex mula sa Member Loans Department. So, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share po yung ating FB live stream ngayong umaga para mas marami pong nakatutok sa atin. And ang next question naman natin, Sir Alex, no? Paano po ba yung process ng pagsasubmit ng Loan Penalty Condonation Program? Nabanggit niyo po kanina na online po ito. Yes, ma'am. No, po, online po ito. Ito po, meron po tayo ditong slides or yung sample natin kung paano yung pag-apply ng ating loan condonation. I-present po natin ito. Okay, kung granting sir, no meron na pong account yung ating mga members no sa my.sss. So ano po ba ang kanilang first step? Halimbawa po nandun na sila sa magla-login na po sila sa account. Ano po ang susunod nilang gagawin? Apo. Once nakalagin na po yung ating mga members sa ating my.sss account, pupunta lamang po sila doon sa tab ng ating loans. Doon sa ating tab ng ating loans, hanapin lang po nila doon yung loan penalty condonation. And then from there, i-click po nila yung kanilang click lang po nila yung loan penalty condonation. And then mapupunta na po sila doon sa pinaka homepage po natin or yung landing page ng ating loan penalty condonation. And then doon po, may ipapakita sa kanila kung ano yung mga loans na qualified sa kanila for the loan condonation. And then meron po diyang option, pipili po tayo ng payment term, kung ito po ba is one time or installment. Halimbawa po, napili nila yung one time. Pag kinilik po nila yung one time, may mag-a-appear po automatic ng ating mga important reminders. Nakalagay po dyan yung kanilang condonable penalty, yung kanilang due date, magkano yung kanilang babayaran. And kailangan po nila i-click doon yung sa ating terms and condition. Meron po doon tick box ng I agree to the Council on Terms and Conditions. Once i-click po nila yon, lalabas po doon yung ating terms and conditions na ito po is pinasimple na natin, pinaiksi na po natin, kaya po hinihiling po namin sa inyo na basahin po nila ito ng mabuti. Dahil importante po yung laman po nito. Unlike po ito, makikita natin yung mga terms and conditions ng mga banks na sobrang haba, minsan nag-accept tayo. Pero ito po is pinasimple na natin at pinaiksi na po natin. Ito po ba sir yung terms and conditions? Pag once na nag-a-apply sila, downloadable po ba ito? During the application po, hindi pa siya ma-download. Pero once ma-approve na po yung kanilang application, magpapadala po si SSS sa kanilang active email sa kanilang registered email address, ng terms and conditions, ng kanilang notice of loan approval, yung disclosure statement, kung ito naman po is installment, doon sa kanila. Papadala po ito real time once ma-approve. Kaya importante po doon, ay yung inyong email address na nakaregister kay SSS is yun na yung active na ginagamit nyo ngayon. Maari po silang, alam ko, maari po yung palitan sa ating website yung ating email address. Kasi may mga instances po na nakakatanggap kami ng report na wala daw na-receive si member na email. Yun pala, iba yung email na alam niya na nakaregister sa SSS sa active na ginagamit niya ngayon. Kasi may iba po before, gumawa lang sila ng email for SSS, yung pala hindi na po nila na-open. Siyempre po, yung ating system, hindi naman po malalaman kung nagpalit ka na ng email address hanggat hindi ka nagre-report kay SSS. Kaya papadala pa rin po natin ito doon sa email na nakaregister sa inyong my.sss account. Okay, naku Sir Alex, thank you sa iyong reminder. Para po sa ating mga viewers, no, wag niyo i-double check niyo po no yung inyo pong mga contact details na nakarehistro online sa inyong my.sss account. Lalong-lalo na po yung inyong email address kasi po doon na po ipapadala yung mga terms and conditions, yung mga statement of accounts para lagi po kayong reminded no sa mga in-apply niyo pong mga applications, lalo-lalo na po itong loan penalty condonation program. And 'di ba Sir Alex, wag kalimutang basahin. Yes, no? wag pong kalimutang basahin yung ating yung mga reminders and terms and conditions para enlighten po tayo lagi sa ating mga piniling options. Ayan po. Wag po basta-basta mag-click-click lang at encode para at least aware po tayo lahat at hindi po tayo magkakagulatan after po maaprubahan yung inyong loan penalty condonation program application. Yes, ito po. Once ma-submit naman na po ito ng ating mga members, ayan po, i-click po natin yung submit. Ayan. Lalabas na po dyan kung ano po yung lumabas dun sa unang screen. Nandyan yung kanilang due date, nandyan pa rin po yung kanilang
condonable penalty. Ayan, nakalabas po dyan. And then, click lang po nila. Ayan, click lang po nila yung submit. And then, another confirmation po, confirmation dialog box ang lalabas para to confirm talaga na decided ka na. Sure na sure ka na. Kumbaga, sinusure po namin, kumbaga, hindi po natin basta-basta, hindi po ito one time, kumbaga one click application. Kasi may mga instances po na nag-click lang sila, biglang approve na. Ayaw po natin ng ganun. Kumbaga, gusto po natin na talagang nire-remind yung ating mga members kung sure na sila doon sa kanilang application. Ayan po. And then once talagang masubmit na po nila, automatically milalabas na po sa screen nila na yung kanilang loan account number for the loan penalty condonation, yung kanilang PRN. And then meron din po dyan nakalagay na yung notice ng kanilang loan approval is pinadala na sa kanilang email address. Napakasimple lang po pala na Yes, ating ma'am. application. Napakasimple lang po natin for the one time. And then for the installment po, merong konti lang yung mga changes dyan. May additional panels lang or additional drop-downs lang i-click. Ipapresent din po natin. Ayan, for example po, pinili ni member yung installment. Okay. Ayan, kung makikita po natin, may lumabas pa po na parang dalawang drop-down box. Doon po sa una, yung dito sa may bandang left side, is dyan po maaaring piliin ng ating mga members yung percentage ng kanilang down payment. Okay. Yan po, kung makikita po ninyo, meron siyang option from 10 to 90%. Kumbaga, sobrang flexible po niyan, depende sa inyong kakayanan, kung gaano nyo gustong, kung gaano kalaki yung gusto niyo bayarang down payment. And then, pag kinilik nyo po yung percentage, lalabas po yan doon sa bandang taas na part nung parang number 1 yata yan. Pero dito, kung makita nyo po yung sa may bandang baba, wala pa kayong makikitang details for the installment term. Kasi hindi pa tayo nakakapili. Kumbaga, blanco pa rin po yan. Ang makikita nyo pa rin po dyan sa down payment na details. Once pumili po sila, for example, piliin natin yung 24 months. Ayan, may lalabas na po na detalye dun sa may lower part. Nandiyan naman po yung details ng kanilang monthly amortization, yung interest, yung kanilang interest rate, yung start ng payment until yung hanggang kailan nila ito babayaran. Okay. Same pa rin po, magkiklik pa rin sila dun sa I agree ng ating terms and conditions. Lalabas pa rin po yung kanina, yung terms and conditions natin. Ayan po, iyan na lang nila. Ibasahin lang po ulit. And yan. Baka may mga nagtatanong, Ma'am Lisa, nasan yung ano dito? Nasan yung agree, saan yung confirm? Nasa bandang taas po siya nung ating terms and conditions. Kung makikita po ninyo, ayun po, yung confirm, nasa taas po siya. Kasi po, kumbaga, mag-a-appear siya pagka once ma-scroll mo na siya baba. Then once ma-confirm na po nila, magkakaroon na ng checkbox yung checkbox natin for the terms and condition, and then submit lang po ulit ito ng ating mga members. And then dito po, medyo iba na yung page since meron tayong installment. Nakalagay na po dyan yung down payment, tsaka yung details ng kanilang installment plan. And then meron din pong disclosure statement. Ayan po, nakalagay dyan yung kanilang term. Ito po, baka nagtataka yung mga members, baka sabihin nila, ba't walang SSS number? Since for the data privacy po natin, tinanggal po talaga natin yung SSS number. Pero during your application, nandyan po yung details niyo. Mag-a-appear po yan. Ayan, andyan po yung inyong terms sa pagbabayad, yung inyong due date, andyan po yung, kumbaga yung distribution ng interest ng principal. Ayan po yan. Nakalatag po yan. Malinaw po yan. Andyan po yung ating mga reminders pa rin. Then, syempre po, andyan pa rin yung ating submit button. Once okay na po sila dyan, ayan, andyan po ulit yung another confirmation para siguraduhin po na sure na sila sa kanilang application. And then, once masubmit, ayan, ganoon pa rin po, lalabas pa rin. And then, meron naman po kasi mga nagtatanong ng mga members na, ano lang to PRN number, asan yung talagang PRN? Gusto kong makita yung PRN, yung may barcode. Ayan po. Para makita po ng ating mga members kung saan nila pwede makita yung kanilang existing PRN, punta lang po sila dun sa payment reference number. Okay. Saang drop-down menu to, Sir Alex? Ayan po. Dun sa payment reference number po, piliin lang nila yung sa loans. Ayan. And then, once mapili na po nila, makikita po nila dyan yung kanilang PRN, doon po sa may bandang baba yung PRN with active loans with PRN. Makikita po nila diyan. Ayan, once i-click po nila yung PRN, lalabas na po yung kanilang PRN na may barcode. Yan po is pwede nilang i-download, pwede nilang i-print, pwede nilang i-dalhin sa ating mga tellers or sa mga collecting partners po natin. Yung PRN na po ba yan, Sir Alex, kada buwan po ba may ini-issue or isa na
po for the entire loan term? For the down payment po, fix na po yun. Isa lang po yun. And then, for example, for the installment, nag-installment si member, every month meron siyang PRN. Okay. Meron po kasi tayong tinatawag na billing generation period every month. During the first until the 7th day of the month, yun po yung ating billing generation period. Hindi po na-access yung PRN for the loans that time. Okay. Baka po may mga nagtatanong na ating mga members, for example, June 1 na, but wala pa rin akong PRN. June 5 na, wala pa rin akong PRN. Kasi po, during the first month and until the 7th day of the month, yun po yung billing generation period or parang billing cycle natin. Okay. Na during that time, lahat po ng inyong payment from the previous month is kino-consolidate, pinopost, and then after po nun, on the 8th is meron na kayong generated PRN. Automatically po, maaari na itong ma-view ng ating mga members at saka mga employers. Okay, ayan. Magandang reminder po from Sir Alex. So, yung meron po tayong tinatawag na billing generation period, no? Hanggang 7 days, no? Yes, ma'am. And then 8 days, pwede nyo na pong ma-access yung inyong PRN. Ayan po. Dito po sa ating, kung makikita po ninyo, meron kasi tayong dalawang klase ng PRN, ma'am. Meron kasi tayong, iba kasi yung parang anatomy ng PRN for the console loan. Kung makikita po natin, unlike dun sa regular PRN, is meron kasi yan na, for example, individual member, magsisimula yan sa I. Okay. May coding tayo. Yes, may coding tayo. For example, yung second naman niya, is yun naman is corresponding month. For example, for the ordinary PRN ng loans, parang A to L, parang ganun, is yung month natin. A for January, B February, yun naman yun. Yun yung difference. For the for the console loan, So, ayan, yung mga coding natin pagdating sa payment reference number. And magkaroon lang po tayo ng short break, no? For more SSS updates, please watch this. BDLD. Although kasi yan, ma'am, parang naman, parang kami doon. Consultative kami kay ABD. Pero hindi ko kasi masagot din kasi sila mamili. Baka tayo na mamili. Segue ko lang for yung isang question. Halimbawa kapag nagka-aberya sila sa application, saan sila pwede mag-receive ng assistance? Sige, ma'am. May time po sila na mag-bypass. Sige, ma'am. Yan, kaya naman po. Kaya na dyan.
Hello po sa inyong lahat at welcome back po sa Usap Tayo at usapang loan penalty condonation po tayo at kasama po natin si Sir Alex Carlos mula po sa Member Loans Department. At ako naman po si Liza Carabacan mula po sa Public Affairs at Special Events Division. So kanina po na-discuss na po yung step-by-step procedure kung paano po mag-apply ng loan penalty condonation program via my.sss account. Ngayon naman Sir Alex, kasi naiintindihan naman natin, merong ilan sa ating mga members medyo nangangapa po sa paggamit ng ating pong mga online services. At minsan medyo hindi stable ang internet connection at nagkakaaberya po doon sa submission ng kanilang application. So paano po kaya natin may extend yung assistance po dun sa ating mga loan borrowers po na nag-a-apply ng loan penalty condonation? Okay. Una po doon, for example, ang mga members natin, kung malapit naman sila sa mga branches, pwede silang mag-seek ng assistance doon sa ating mga e-centers. Meron tayong tinatawag na e-center sa mga branches natin. Na, for example, meron tayong mga elderly na hindi sila masyadong techie, na walang silang mga relatives na pwede mag-assist sa kanila, sa household nila. Pwede silang magpunta sa ating mga branches to seek assistance sa ating e-center. Doon sa e-center po, kung sakaling alam ko po, kung sakaling wala silang online account, maaari silang tulungan gumawa ng my.sss account. And then from there, maaari din silang tulungan paano mag-submit ng conso loan. Pero yung ating mga taga-branches po, hindi sila yung pipili para sa ating mga members. Kumbaga, maaari lamang silang tanungin kung ano yung kanilang kakayanan sa pagbabayad, kung gaano katagal nila ito gustong bayaran. Pero ang magdidesisyon pa rin po doon is yung ating mga members. And then kung sakali naman po, pwede rin po silang tumawag doon sa ating hotline. Kung sakaling ayaw naman nila magpunta sa mga branches natin, available naman po yung ating hotline to provide assistance. Basta meron na silang existing my.sss account. Kasi alam ko hindi sila pwedeng mag-assist through the phone ng registration kasi may mga sensitive information na hihingin during the registration. Okay, tama. May mga data privacy concerns po tayo. And ayan po, maganda po pumunta po kayo sa SSS branch. At reminder din po sa ating mga members, sa mga lehitimong SSS employees po kayo humingi ng assistance sa ating po mga SSS branches. Wag po yun dun sa online, yung nagme-message sa inyo sa sa Messenger, yung mga bigla na lamang pong tumatawag, at hihingiin yung mga personal details nyo. Wag na wag niyo po silang i-accommodate at baka ma-scam po kayo at magkaroon po ng mga unauthorized na transactions online at magamit pa po yung inyong account at para maka-apply ng mga loans, mga benefits na hindi ninyo alam. So please, i-secure niyo po yung inyong my.sss account credentials. Mas maigi po, humingi po kayo ng tulong sa amin dito po sa SSS, sa tulong po ng ating mga branches. Yes, ma'am. Dagdag ko na rin po dyan, Ma'am Lisa, lalong-lalo na lagana po sa Facebook yung mga groups ng SSS Assistance na merong nagpo-provide ng ganito, nagpo-provide ng assistance dito, nagpo-provide ng ganito, tapos nangihingi ng kabayaran. Kumbaga, ang serbisyo naman po ng SSS, libre po ito sa ating mga branches, hindi po tayo naniningil sa ating mga serbisyo. Kaya, wag po niyong tangkilikin yung mga ganitong mga pictures o kasi kumbaga mako-compromise din yung inyong account Tama, Sir Alex. So, hayaan niyo po kami na kayo po mismo yung aming pong tulungan. Nandiyan naman po ang ating mga personal po natin sa ating pong mga branches, para matulungan po kayo sa inyong loan penalty condonation program application. And yan po, pwede na po tayo sumagot, Sir Alex. May mga questions lang tayo na mga condonation related at mga loans, of course, Sir Alex. Ito po mula po kay RCF. Good morning. Regarding po sa conso loan, paano po yun kasi need munang bayaran in full bago makondone ang loan? Actually po, ang sinasabi din naman is yung condo niya. Tama po yung kailangan niya talaga mabayaran ng full para yung penalty is makondone. Kasi ito po yung ating requirements. Kasi kung magkano po yung nabayaran ninyo, magkano yung nabayaran ng ating mga members, na katumbas ng condone penalty ng consolidated principal is yun din po yung mga condone na penalty. Kaya po dun sa mga one-time payment, for example po, ang condonable penalty ng member natin na is 10,000, nagbayad siya ng one-time payment,
automatic, pag nabayaran niya yon, yung 10,000, wala na po yun. Kumbaga, condone na po yun. Automatic, magiging magiging updated na yung record ng ating mga members. Sa installment po, kumbaga installment din yung pagko-condone natin ng kanilang penalty. Ganun po yung ating proseso. Ito naman po, Sir Alex, dumako naman po tayo sa katanungan ni Reynold Villarde Baludo. Paano po ba maalis yung kanyang, I guess ito po yung past due niya na loan, 2018? Ayun, noong 2018 na po, hanggang ngayon, hindi pa daw niya nahuhulugan. So, malaking tulong, Sir Alex, po, itong loan penalty condonation. Paano natin siya matutulungan, Sir Alex? Po. Tama po ito. Kumbaga, kung yung loan niya po is 2018 pa, is maaari po siya mag-apply nitong ating loan penalty condonation. Kasi po, kung ano yung mga naging penalty niya from 2018 up to present, once ma-approve po siya or mag-apply siya ng loan penalty condonation, hindi na po natin yung sisingilin. Kumbaga, ang sisingilin na natin sa kanya is yung kanyang principal balance at yung interest. Pero dapat po, ang kanyang pagbabayad is continuous at walang palya. Kasi doon tayo magbabase ng condonable ng na-condone natin sa kanya. Kumbaga, kung siya naman po ngayon is meron ng hanap buhay at meron na rin naman siyang may kapasidad na siya makapagbayad, much better po i-continue niya. Pero siyempre, depende pa rin po ito sa kapasidad niyo. Huwag niyo masyadong taasan. Baka naman mamaya is kumbaga sobrang laki ng inyong monthly na ito is medyo magiging mabigat na para sa inyo. Kumbaga kaya po namin ginawang flexible yung ating down payment at yung ating installment term para po matulungan yung ating mga members na piliin kung ano yung kaya nilang bayaran. Ayun. Salamat po, Sir Alex. Kaya sir, apply na po kayo ng Consolone online gamit po ang inyong my.sss account. Ayan, may next question naman po tayo, Sir Alex, mula kay Jen Perez. Paano daw po kung lumagpas na ng 30 days ang condonation, yung down payment, pero hindi pa din settled? Ayun, ma'am, yun yung nabanggit natin kanina. Nagkakaroon tayo ng default. Ibig sabihin, pag lumagpas na ng 30 days automatic, magkakaroon na po ng default account yung inyong loan. And then, ibabalik yung penalty na na-condone. Pero ang kagandahan po kasi dito sa ating loan penalty condonation is, pagka nagkaroon ka na ng default, yung default mo, pwede mo pa rin i-apply ng loan penalty condonation. Yun nga lang, kaya gaya na nabanggit natin kanina, magkakaroon tayo ng sanction na makakapag-renew ka lang after 2 years pag na-full payment mo na yung iyong condonation. For example, katulad ni ma'am, na hindi niya nabayaran yung kanyang down payment, nagkaroon na ito ng default o na-default na po ito. Yung default account po na yun, pwede mo pa rin i-apply ng condonation. Yung penalty pa rin no, na binalik, i-condone pa rin ulit natin yun once mag-re-apply ka. Ang tawag, parang cue natin dyan is yung re-application. Pwede niyang i-reapply yung kanyang defaulted sa loan penalty condonation. Yeah, thank you, Sir Alex. Ma'am Jen, huwag mo na paabutin ng default kasi 2 years ka pa ulit makakautang. Ayan, yan po. At talagang major reminder po yan sa ating mga member borrowers, maging responsable po sa pagbabayad ng monthly amortization para at least ma-maximize nyo naman yung loan privilege nyo sa SSS. Ito naman po, Sir Alex, next question naman po ay galing kay Sir Romy Labasano. Good morning. Nag-apply ako ng condonation tapos nagbayad na po mahigit isang taon na to, bakit hindi pa ako pwedeng mag-apply ng salary loan ngayong wala naman na akong utang sa SSS? For clarification lang po, Sir Alex. Ito yung nabanggit natin, ma'am. Baka po, hindi kasi natin sure, hindi pa natin na-check yung kanyang account, pero posible kasing meron siyang default history, katulad before nang nabanggit natin kanina, na nagkaroon siya ng default dun sa kanyang previous application ng loan penalty condonation. Yun po yung magkakaroon ka ng 2 years na sanction na hindi ka makakapag-loan o hindi ka makakapag-avail ng any short-term loan ni SSS for the 2 years po na yun. Baka po yun yung isang dahilan kung bakit hindi makapag-loan si Sir dahil meron siyang history ng default sa kanyang Consolone. Okay, thank you po, Sir Alex, sa clarification. Ang next question naman po ay galing kay Veronica Babate. Hi, good day. Kabalikat sa SSS, tanong ko lang po kung sakaling bayaran ko na ng mas maaga ang aking loan na hiniram, mababawasan po ba yung interest in case I pay it early? Thank you so much po. Actually, magandang tanong yan, Ma'am Lisa. Tama po yun, mababawasan po yun. Kasi po ang interest ang charging po ng interest ng SSS is based po siya on the diminishing principal balance. Okay. Hindi po ito katulad sa mga ibang lending company na pag binayaran mo na maaga, pati yung interest niya for the whole term mo, babayaran mo. Dito po sa SSS hindi. Kung ano po, for example, ang iyong balance ngayon is 10,000,
per monthly amortization is palagay natin 1.2, hindi ka namin sisingilin ng buong term mo pagbabayad. Kung magkano ang principal mo ngayong buwan at magkano interest mo ngayong buwan, pag binayaran mo yan ng buo, automatic, ano na po yun, nakatipid ka na ng interest moving forward. Ibig sabihin, ang interest mo lang na babayaran is ngayong buwan, tsaka yung remaining principal balance mo. Kumbaga, hindi po siya katulad ng, alam ko kung mayroon po siguro sa pag bumili ng sasakyan. Kasi pag bumili ka ng sasakyan, pag nag-advance ka, treated lang siya as advance monthly. Okay. Hindi siya applied to principal. Kumbaga, kung gusto mo mag-advance, babayaran mo pa rin yung buong term mo kung magkano yung monthly amortization mo. Hindi po ganun kay SSS. Kay SSS kasi, kung magkano yung interest mo for that month at ipo-full payment mo na siya, yung remaining principal mo na, hindi ka na namin i-charge moving forward. Kumbaga, mas makakatipid po kayo. Ayan, nakakuha tayo ng tip kay Sir Alex, no? Thank you so much po. At ito naman po, may katanungan naman po galing kay Kimberly Mijares. Nag-loan daw yung kanyang kuya, no? 70,000 plus na ang hulog, no? Contribution po ba ito? No? Tapos umutang siya 7 to 8,000. Okay. Ang contribution niya is 70,000 plus. Tapos umutang ng around 7 to 8,000. So ang babayaran daw ngayon ay 11K. Ang laki daw ng tubo, no? Bakit naman daw hindi na lang i-subtract yung utang, no, na ibinayad? So ano po ba ang may bibigay nating advice, no, kay Miss Kimberly, Sir Alex? Siguro man possible baka ito is hindi rin siya nakapagbayad on time, kumbaga nagkaroon to ng additional interest and penalty. Kumbaga ito po maaaring mag-avail yung ating mga members ng ating loan penalty condonation. Pero halimbawa naman kung sila is hindi nakapag-avail ng ating loan penalty condonation, is nagbabayad lang sila ng kumbaga ng over the counter or nagbabayad sila sa loan nila. Meron po kasi tayong tinatawag na order of posting ng ating mga payment. Halimbawa po ang membro is nagbayad siya ng 1,000. Kung meron kang penalty, ikakatas muna po yung penalty, interest bago sa principal. Kumbaga meron tayong order of priority ng deduction. Kaya po, ina-advise po natin yung mga members natin na meron ng past due loan at lalo na ng malaki yung penalty na mag-apply po ng loan penalty condonation. Kasi kung hindi po kayo mag-apply ng loan penalty condonation, lahat lamang po ng ibabayad ninyo is mapupunta lamang sa penalty. Ayan, ako sana po, no, samantalahin na po ng ating mga member borrowers, no, ang pag-a-apply sa loan penalty condonation para kung ano man po yung ibabayad nila, no, mapupunta po kagad doon sa loan principal at interest. Yes, ma'am. Tama po. Ayan, thank you po, Sir Alex. Ito naman po, may question po galing kay Michelle Santos Morcillos. Good morning po. Ang asawa ko po ay naghulog daw sila under condonation. Naghulog po kami up to 9 months, tapos po natigil lang daw po ng 3 months. May tubo na po ba yung 3 months na balance, Sir Alex? Yung 3 months, ma'am, meron na po siyang automatic interest niya doon sa mga na-miss out niya o sa mga hindi niya nabayaran na buwan. Automatic may interest po talaga yon. And then, yun din, kasi kaya po na nabanggit earlier, meron din po itong, hindi ko sure kung nabanggit na pag-usapan din natin, Ma'am Lisa, kanina, na yung ating condonation po is may 10% interest per annum. And meron din po siyang 1% penalty per month. Ibig sabihin po, kung nag-skip din kayo ng inyong monthly amortization sa condonation, magkakaroon din po ito ng 1% penalty. Kaya ini-encourage po natin na bayaran po ito ng tuloy-tuloy. Kung sakali naman po ito is hindi mabayaran ng ating mga members ng tuloy-tuloy, nagkaroon ng hindi inaasang pangyayari na hindi ito nabayaran, ang ina-advise po natin is kung ano yung mga buwan na hindi nila nabayaran, is kumbaga punan po nila ito or bayaran nila ito kasama yung mga naging penalty para sa susunod na buwan is balik na po sila sa kanilang regular monthly amortization. Okay, thank you, Sir Alex, again. Para po sa ating mga viewers, no, maging responsable po tayo sa pagbabayad ng inyong pong monthly amortization para at least ma-maximize po ninyo yung benepisyo, no, nito pong loan penalty condonation program. At of course, para afterwards, no, pag nakapag-renew na kayo ng loan, pwede na kayo ulit maka-loan ulit sa SSS. Ito naman po, meron pa po ba tayong questions galing sa ating mga viewers?
At para po sa mga humahabol, no, hello po sa inyong lahat. Welcome po sa Usap Tayo. So Q&A portion na po tayo. Pero prior to that, pinag-uusapan po natin ang Loan Penalty Condonation Program at kasama po natin si Sir Alex Carlos, no, para ipaliwanag, no, kung paano po ba yung proseso ng pag-a-apply, ano po ba yung mga loan na pasok, no, sa ating pong Loan Penalty Condonation. Na-i-discuss na rin po yung proseso ng pag-a-apply online gamit po ang My.SSS account. At meron pa po ba tayong mga queries from our viewers? Again, reminder po, no, lalo na po yung mga mag-a-apply online, no, gamit ang My.SSS account, at kung kailangan ninyo ho ng assistance, no, pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, no, at nakaantabay naman po doon yung ating mga branch personnel, no, para tulungan po kayo. Nariyan po yung ating pong mga e-centers at doon po nila kayo i-assist, no. Wag ho yung tangkilikin yung mga online service assistance po, no, sa ating social media, no. Dahil paalalahanan din po namin kayo na ang mga services po ng SSS ay libre, no. Nandito po kami, no, para alalayan ho kayo, para matulungan ho kayo na ma-maximize yung inyo pong mga loan privileges, pati na rin po yung mga inyong benepisyo na maaring makuha sa SSS. Meron lang tayong follow-up question po mula po kay RCF, Sir Alex. No, upon application po ng employee for one-time payment, let's say 31,000 po is the principal. Sabi po 13K ang condone amount. Pero need to pay pa rin the 31,000. So, paano po ba makukuha yung 13,000 na condone amount? Naintindihan ko naman. Ito yung nabanggit po natin na kanina na ang ating loan penalty condonation is wala po itong loan proceeds. Yung 13,000 po na sinasabi nila condone amount, yun po yung penalty ng ating mga members. Ibig sabihin po, yung penalty na yun is patatawarin na natin, hindi na po natin yung sisingilin. Ibig sabihin, kumbaga, imbis na sisingilin ka namin ng 13,000 o 31 plus 13, pag natin 44,000, imbis na sisingilin ka namin ng 44,000 dahil sisingilin ka namin ng principal, interest, and penalty, pag nag-apply ka ng condonation, yung 13,000 mo na penalty, hindi na namin yung sisingilin. Kumbaga, papatawarin na namin yon. Ibig sabihin, ang kailangan mo ng bayaran is yung interest and principal. Kumbaga, wala kang makukuhang proceeds dito sa condonation dahil papatawarin na namin yung existing penalty po ninyo. Okay, yun po yung nais nating linawin sa ating mga viewers. So, hindi po loan program yung ating loan penalty condonation. Kumbaga, pinapatawad na natin. No? Kapag once na nabayaran nyo yung loan principal at interest, kumbaga, binibigyan natin sila ng chancer, di ba? Opo. Oo, no? Na maging responsable po tayong mga loan borrowers, babayaran po ninyo inyong loan principal at interest. Pag nakumpleto na pong bayaran, patatawarin na. Patatawarin na po ang penalty. Kumbaga, wala na po kayong additional babayaran 13,000. Kasi yung 13,000 po nasasabi nyo is dapat sisingilin pa namin sa inyo yun eh. Since nag-apply kayo ng condonation at nabayaran nyo yung penalty at principal and interest, yung 13,000, hindi na po namin yung sisingilin. Kumbaga, pinatawad na po yun ni SSS. Po, sana po naging klaro na po ito sa ating mga viewers. At meron pa po tayong question mula po kay Ma'am Ella. Kung mag-balance sa loan sa SSS at hindi na nakapagbayad, bakit hindi na lang i-offset from the contribution gaya ng ginagawa sa Pag-ibig? Ayun po. Sa Pag-ibig po kasi is once kumbaga ang contributions natin is sa kanila is parang alam ko may binabalik na part doon eh. Kasi po si Pag-ibig is wala silang final benefit, hindi katulad ni SSS. Kasi si SSS po, meron tayong tinatawag na final benefit tulad ng retirement, disability, kumbaga yan po yung kumbaga ito po is benefit ng ating mga members. Kumbaga yung contributions po ninyo is para lamang po yun sa inyo. Okay. Sa time po na kayo is magre-retire, hindi po namin yun gagalawin. Kumbaga yung contributions po ninyo is basis lamang po namin yan doon sa magiging inyong loanable amount. Kumbaga ayaw naman natin na halimbawa sa mga members natin na malalaki yung kanilang magiging balance. Ayaw naman natin ibawas sa contributions kasi baka naman maubos yung kanilang contributions. Kumbaga, ang laki din po kasi ng tulong ng ating contributions, lalo na kung malaki yung kanyang hulog. Opo, tama. Sir Alex, yun naman din po yung iniingatan natin, yung inyo pong mga contributions, dahil ito po yung magiging basis, di ba, Sir Alex? Opo. Pag mag-a-apply na kayo ng mga benepisyo sa SSS, hindi kung naubos yan na dahil po sa loan. Yun nga, ma'am. Kasi kung makikita po natin, siguro baka nakikita nila ba dyan, Ma'am Lisa, doon sa kanilang My.SSS na yung hulog ko dito is 10,000.
Tanbaw, 20,000, 30,000. Pero yung nakikita po nila doon kasi is hindi po yun yung actual na hulog. Kumbaga, yan po is katumbas lamang ng inyong contributions. Yung tinatawag natin na monthly salary credit. Kumbaga, hindi po yun yung actual na hulog sa inyo. Kumbaga, may katumbas lang po na amount yun. Kumbaga, kung kayo po is pahalagay natin, naghuhulog kayo ng 1,500, may katumbas kasi yan na amount na katumbas sa contributions na mas pinapataas ni SSS. Halimbawa, patlagay natin, ito to is nasa yung 15,000, katumbas niya is 1,500. Kumbaga, pag naghulog ka ng 1,500, magkakaroon ka ng 15,000 na MSC o yung monthly salary credit na yun yung magiging basis ng inyong benefit. Okay, ako, thank you po sa mga additional information na binibigay sa atin ni Sir Alex, no, pagdating sa contribution, yung ating pong monthly salary credit. Ito po kasi yung nagiging basis po ng SSS, no, kapag mag-compute na po ng halaga na benepisyo na maari ninyong matanggap sa SSS. Ito po, Sir Alex, may question naman po tayo galing kay Mimi Dayaw de la Cruz. Ang loan and penalty po ba ay nako-condone ni SSS kaya lang po nahinto sa pagbabayad kaya binalik ang amount sa dati? Pwede ba na mag-reapply ulit ng condonation, Sir Alex? Yes po, pwede ulit mag-apply ng condonation yung ating mga members na hindi nakapagbayad or hindi natapos yung kanilang term for the condonation. Po pwede pa rin po in total. Ang penalty naman po na ibinalik is katumbas yun doon sa kanilang sa proportionate doon sa kanilang nabayaran. Gaya na nabanggit natin kanina, for example, nakapagbayad ka ng 50% nung iyong condonation, 50% yung ng penalty mo condone, the other 50% yun lang ibabalik. Hindi siya ibabalik totally ng buo. Okay. And then, pwede niya po yung i-reapply. Yun nga lang, kagaya na po ng ating nabanggit earlier, magiging subject lang po siya doon sa ating sanction na 2 years bago ka makapag-avail ng any short-term salary, calamity, emergency. Thank you, Sir Alex. Ito po, meron naman pong question galing kay Elsie Aquino Lumabi. Iba naman daw sa pag-ibig kasi ibabalik lang yung na-contribute plus interest sa SSS. May forever pension. Yan, tama. Tama po si Ma'am Elsie. Yan siguro yung kaninang comment niya doon sa naunang members na na nagbanggit doon sa pag-deduct. Tama po yun kasi hanggat buhay po ang ating membro, for example, tumatanggap siya ng retirement, hanggat buhay siya, continuous po yan hanggang 80, 90. At kung sakali naman pong ma-decease yung ating member at meron siyang spouse, legal spouse, ipapasa pa po yun sa kanyang legal spouse. Ibig sabihin, kumbaga yung inyong makukuha o yung inyong nahulog at makukuha na benepisyo kay SSS, sobra-sobra pa. Kaya yun po talaga yung benepisyo ng pagiging SSS member, no? Lagi nga nilang sinasabi, Sir Alex, from womb to tomb, no? Pati yung mga naiwan, no? Nung yumaong SSS member ay may matatanggap pa rin mula sa SSS. So, gaya nga na natin sinasabi, sa SSS, sigurado ang bukas. Sigurado ang bukas. Yan. Ang ating famous tagline. Ito, sir, may clarification si Sir Alan Besmonte. Hanggang kailan po daw ang condonation program? Magandang balita to kay Sir Alan kasi Sir Alan, itong ating condonation program is wala po itong deadline, wala itong due date or wala itong availment period. Ibig sabihin po ito is a continuous program ng SSS. Kumbaga wala po itong kung hanggang kailan mo lang ito pwedeng ma-avail. Kumbaga, continuous po ito. Regular program na po ito ni SSS para matulungan yung ating mga members. Okay, thank you, Sir Alex. Ito po, may next question naman po galing kay Yomar. Mababawas po ba yung emergency loan kapag nag-avail ng salary loan? Doon po sa ating revised salary loan at revised calamity loan and emergency loan, hindi na po ito mababawas. Kumbaga, ang magiging deduction na lamang po, halimbawa po ang member is nag-avail ng salary loan at meron siyang existing calamity loan, or may existing emergency loan, ang ibabawas lang sa kanya is yung salary. Okay. Kumbaga, ang ating na lang pong pagdeduct ngayon is salary to salary, calamity, emergency to calamity. Halimbawa po, nag-avail si member ng calamity, and then, nag-avail din siya ng emergency. Ang ibabawas po na sa emergency loan niya is yung balance ng calamity niya. Yung salary, hindi po. Okay. Kumbaga, ibig sabihin po niyan, pwede kang magkaroon ng isang calamity at isang salary, or isang salary, isang emergency. Pero hindi ka po pwede magkaroon ng isang emergency, isang calamity, isang salary. Okay. Ano lang daw, padala-dalawa lang. Padala-dalawa lang po. At tandaan din po natin na kung employed po sila, lagi po nyo ipapaalala sa employer ninyo na for example, nag-avail kayo ng salary, nag-avail kayo ng calamity, na kumbaga existing pa rin yung salary po ninyo. Kasi may mga employers po na pag nag-avail ka ng calamity or nag-avail ka ng emergency, kala nila sarado na yung isa. Or pag nag-avail ka ng salary, kala nila bayad na yung calamity mo, yung emergency mo.
Kung kumbaga, kailangan niya lang pong ipaalala at kailangan niya rin pong i-verify na kailangan niyo pa rin bayaran both. Kumbaga, dalawa pa rin po yung babayaran ninyo, hindi po isa lang. Yan, ako magandang reminder yan para sa ating mga employed members, no. Huwag niyo din pong kalimutan na i-remind yung inyong employer, no, tungkol sa mga loan balance niyo sa SSS. Ito po, meron pong nagpapa-shout out. Hello po, mabuting araw kay Alfros Ligutan. Good morning SSS. Shout out po dito sa Tuguegarao City. Hello po. Nako, Hello po, shout out po. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng usap tayo at dahil taga Tuguegarao po kayo, sir, mabuting araw din po kay Sir John Mark Ilagan, yung ating pong Regional Communications Officer under sa Luzon North 2 Division. Ito, may next question naman mula kay Jerry Jeter. Ma'am, please consider naman po yung fully paid na. Why they have to wait for 2 years para makapag-apply ulit? For clarification lang po ulit, Sir Alex. Ito po yung mga possible na nagkaroon ng default account kay Consuloan. Ito po yung binanggit natin kanina na importante po na basahin natin yung terms and conditions kasi nakalagay po doon na once magkaroon kayo ng default at nag-reapply kayo or nabayaran nyo yung inyong default, maaari kayo makapag-avail ng ating loan after 2 years. Kaya importante po na kung ano po yung in-apply ninyo na Consul loan or loan penalty condonation ay bayaran po natin ito na naaayon sa inyong in-apply para maiwasan po natin yung mga ganitong pagkakataon na maaari kayo makapag-loan after 2 years pa. Tama, Sir Alex. Ito po, no, magandang paalala po ito do sa ating mga member borrowers. No, wag niyo na pong hintayin na ma-default po yung inyong account, lalo na po dito sa loan penalty condonation, no. Ito po ay paraan namin para matutunan din po ng ating mga member borrowers yung pagiging responsable, yung tama, no, sir, yung disiplina, no, sa pagbabayad ng inyong mga loan obligation sa SSS. Ito po, may next question tayo, Sir Alex, galing kay Malay Lani para Olivares. Ayon yung ibawas sa contribution, yung loan balance. Pero pag nag-retire na, yung member, ang laki daw ng interest at penalty. Di ba, Sir Alex, yun yung ating iniiwasan? Po, yung iniiwasan. Kasi halimbawa po, tulad niyan, sabi nga natin, ibabawas natin yung kanyang interest and penalty sa contributions. Kung ibabawas po natin yun, maaaring hindi na siya makapag-avail ng retirement. Ibig sabihin, halimbawa, kung ang member is meron siyang saktong 120 months of contributions, which is yung ating minimum to avail the pension. Kung ibabawas natin yung contributions doon sa kanya, yung kanyang loan doon sa kanyang contributions, pwedeng yung kanyang contributions maging 0 na. Hindi na magiging 120, pwedeng 60 na lang, pwedeng 36 na lang, or pwedeng 12 months na lang. Kumbaga, unlike kasi po, pagka binawas natin siya doon, kaya tayo nagkaroon tayo ng condonation. Kumbaga, bago kayo mag-file ng retirement, pwede kayo mag-file ng condonation. And then, kung sakali mang ibawas natin yung inyong balance doon sa inyong retirement, at least meron pa rin kayong tatanggapin. Kumbaga, siguro meron lang ilang buwan na hindi ka makakatanggap dahil ibabawas doon. Pero until such time na ma-decision member, magkakaroon pa rin siya ng benepisyo. Unlike doon sa totally maging 0. Oo. Yun po yung iniiwasan natin, maging 0 o totally wala kang matatanggap kay SSS. Oo. Saka yun nga din po yung ating purpose, no, Sir Alex, kaya tayo nag-o-offer ng loan penalty condonation. Kasi ayaw natin paabutin yung sa oras na mag-file na sila ng final benefit claim, wala na silang halos makuha dahil binawas na yung kanilang mga natitirang balanse sa kanilang loan. So, habang maaga pa, no, Sir Alex, habang may trabaho pa kayo, no, at capable pa po kayong bayaran yung inyong loan obligation, mag-apply na ng loan penalty condonation sa SSS. And ito po, next question po mula po kay Edsel Mediran. Patapos na po ang loan ko ngayong December 2026. Naku, congratulations Sir Edsel, gagraduate na kayo. Bakit hanggang ngayon daw, meron pa din daw siyang not paid in time? Paano kaya to, Sir Alex? Hindi natin magsarado kung ito po ba ay salary or calamity. Usually po kasi doon sa ating calamity, sa salary and calamity, medyo strict na po tayo dyan sa mga due dates ng ating mga payment. For example, kung mayroong existing salary si member na tinitingnan po natin yung mga previous payments niya. Dapat po ito is paid on time. Pagka meron kang 3 payment, kumbaga yung payments, kasi titingnan natin yung last 3 months eh. Pag meron po doon na hindi paid on time, automatic tatawid po ulit ng 3 months po yan. Kumbaga, this way po, kumbaga matuturoan natin maging responsible sa pagbabayad ng ating mga members at pati na rin yung mga employers. Kasi, kumbaga pagka hindi on time nag-remit si employer, syempre, maapektuhan yung kanilang mga empleyado.
Kumbaga, sinisecure po natin talaga yung ating pondo na magkakaroon tayo ng collection from the employers and then from the members. Kumbaga, ayaw naman po natin na basta na lang na kumbaga lahat ng ating loans is maging past due. Ibig sabihin, gusto pa rin natin syempre na yung mga loans natin is merong earnings para din ito sa ating mga members na magpe-pension later on. Okay, naku, maraming salamat Sir Alex dun sa mga tips na binigay niyo sa amin ngayong umaga, no? Lalo na yung tungkol sa loan penalty condonation program at sa pag-a-apply ng iba pang short-term member loans, no? Kagaya ng salary and calamity loan. Ay, may dadagdag pa pala ako, Ma'am Lisa, Yes, Sir pasensya Alex. na po. Para doon sa ating pong mga members na magbabayad ng kanilang down payment, lalong-lalo na po yung mga one-time payment tsaka yung sa installment. Siguraduhin lamang po nila na kung hindi kayo magbabayad sa SSS, is mas agahan po natin. Kasi po may mga instances na for example po, ang due date ko is ngayong araw na, June 11, nakalimutan ko, hindi ako nakapunta kay SSS. Babayaran ko na lang ito through GCash o kaya through any online banking. Babayaran ko siya alas 11 na ng gabi. Ibig sabihin po kasi noon, meron pang tinatawag kasi na parang sending ng mga reports. From the collecting partner to SSS, may mga instances po na binayaran nyo ng alas 11 ng gabi or on that last minute is hindi agad-agad siya magpo-post. Maaaring kinabukasan, mag-default na po yung account ninyo. Kaya ina-advise po natin, siguraduhin po na kung kaya bayaran yung inyong mga down payment at ng mas maaga is gawin po natin para maiwasan po natin yung aberya. Kasi meron tayong mga reports po na sinasabi is nabayaran ko naman siya on time. Nabayaran ko naman siya within due date, pero bakit nag-default pa rin ako? Yun po, pag nakikita ng ating mga branches, minsan ang payment po is 11:59 na nung due date. Ako, parang guilty ako dyan minsan. Ayun po. Medyo sa ating po kasing down payment is medyo strict po kasi yung system. Kailangan po dapat may mabasa siyang payment bago talaga yung mismong pag-check ng ating system. Kaya much better po agahan, lalo na kung nagbabayad kayo through the collecting partners, through online banking. Kung kaya po a day before, kung hindi sa mga branches, much better po. Huwag daw beating the deadline para sa ating mga viewers. Kung pwedeng bayaran ng mas maaga, mas maigi, no? At para hindi tayo magkaroon ng aberya sa hinaharap. Nako, happy viewing po pala sa ating sa inyo pong boss, no? Sa head po ngayon ng ating pong member loans department, si Miss Honey Alcantara. And shoutout po kay Jackie, Rose, Jen, and Dave, no? Mula din po sa member loans department. And ako, natapos na po ang ating isang oras ng serbisyo publiko. Nako, Sir Alex, maraming salamat Thank you din po, Ma'am Lisa. No? Thank you po. At pinaunlakan nyo yung invitation natin ngayong umaga. No? Bago po tayo magtapos, Sir Alex, any final reminders po sa ating mga viewers? Yun lang naman po, yung reminders lang natin na hanggat maaari po, bayaran nyo inyong conso loan and wag po natin itong ipapa-default para kumbaga tuloy-tuloy po yung ating pagiging in good standing, and then mas makapag-avail tayo ng mas maaga ng ating mga ating short-term loans. Okay, ako again, Sir Alex, maraming po, salamat. Salamat sa pag-imbita po. Sa uulitin po, Sir Alex, no. Bago po tayo magtapos, no, palalahanan lamang po namin kayo, no, sa ating mga reminders, pero bago yun, no, nais po muna nating batiin yung mga kasamahan po natin sa Public Affairs and Special Events Division headed by our acting head, Ma'am Helen Navarro. Mabuting araw po sa inyo. At sa mga kasamahan natin sa Corporate Communications and Media Affairs Department. And hindi po natin kakalimutan na pasalamatan yung ating pong mga keyboard warriors from the Member Communications and Assistance Department headed by Ma'am Jenny Carlos. Mabuting araw po sa inyo. At maraming salamat po sa ating constant collaboration para masagot po yung katanungan ng ating mga viewers tuwing meron po tayong FB live streaming sa Usap Tayo. And wag po ninyong kalimutan, no, para makakuha po kayo ng mga accurate, mga legit na information about sa SSS, bisitahin nyo lamang po yung ating pong SSS website, www.sss.gov.ph. At yun po, yung ating pong my.sss portal, very convenient na po mga online applications natin, pwede nyo na po doon isubmit. At kasama po ang application ng Penalty Condonation Program. And bisitahin nyo rin po, no, yung ating pong my.sss mobile app, no, readily available din po yan. No, meron din po tayong self-service express terminal sa ating pong SSS branches. Yes. And
Available din po yung ating pong call center hotline 1455. And kumonect din po kayo sa ating email kung may mga queries po kayo. No, mag-email lamang po kayo sa usap tayo, yung S po, triple S, usap tayo at sss.gov.ph. And of course, yung ating po mga official social media accounts ng SSS, meron po tayong Facebook, Instagram, meron po tayong YouTube, X, Twitter, meron din po tayong Viber community, at meron din po tayong Spotify, no, yung sa mga nagdaang podcast, no. Iisa lamang po yung ating pong name, no, yung My SSS PH. So i-follow niyo po 'yan, no, para sure na legit po yung makukuha ninyong information. And no, sa ngalan po ng ating pong SSS President and CEO, no, sa ating pong ang ating pong presidente na si Sir Robert Joseph Montes Declaro, lubos po kami nagpapasalamat, no, sa ating pong mga viewers na walang sawang umaantabay, no, sa ating nagbabalik na programa, ang Usap Tayo. So dahil sa SSS, sigurado Ang bukas. yes. At muli, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode, no? Muli, ako po si Liza Carabacan, no? At magkita-kita po tayo ulit para sa panibagong episode ng Usap Tayo.